anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang maalay at handog sa Diyos. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Awitin po natin, tulungan ako na makita ang aking dako. Isa
napakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad niyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin niyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Purihin ang Panginoon. Let us all sing. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in
Ihanda po natin ang mga sarili sa pagbasa ng salita mula po sa mga awit, Kapitulo 11. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Sabay-sabay po. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilig. Purihin ng Diyos sa pagbabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa mga sandaling ito'y muli po kaming nagtataas ng pagpupuri at pagpasalamat sapagkat niloob mo, Panginoon, ng bawat isa sa iyong mga anak ay muli mong nasumpungan sa bubungang ito upang purihin ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa buong magdamag ng aming paghimlay ng aming katawan, muli mo kaming ibinago na taglay ang kalakasan. Sa mga sandaling ito, pinagpapasalamat namin ang unang bahagi ng pakikinig namin at pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Ibigin mo, Panginoon, ang mga salitang ito ay matimo sa aming puso at isipan upang paglabas namin ng bahay-sambahan ay magamit namin ito sa aming pamumuhay sa libutan. Sa ikalawang bahagi, dakilang Diyos, ng aming pakikinig muli ng salita kung paano ang patnubay na ibinigay mo sa unang bahagi. Gayon din, Panginoon, ang hiniling namin ay pagkakalob mo sa amin at dalangin din namin, Panginoon, ang lingkod na gagamitin mo na mag-aasik nito, na bigyan ng sapat na kaalam at katalinuhan upang ang lahat na kanyang sasabihin ay hindi sa kanya manggaling, kundi lahat ay sa iyong kalooban. Katahimikan at kapayapaan ang patuloy po naming nihiling na ipagkakalob mo sa amin. Ito po ang dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.
all the glory. Good morning po mga kapatid. Muli po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon sa oras po na ito. And eto po si Pastor Renz. Laya na. Praise God po. Ano? And alam niyo po kahapon ay nasa kasal po ako. Ako po ay nagkasal. At si Pastor Maxi po ay ninong doon. Nagkita po kami. Sabi niya ay, Pastor, hindi ako makapagsalita sa sino bang naka-schedule. So sa dating ng kanyang salita ay magpapalit kaming dalawa. So siya sa umaga at ako na sa hapon. Pero yun pala, ako na magsasalita buong maghapon. Anyways, kami pa naman po sa preaching committee ay medyo strict kami when it comes to schedules and topics. But hanggat maaari po ay isang buwan ay nakapix na po ang lahat. Pero nakaredy naman po tayo, kaya ating pong simulan ng mensahe ng Panginoon. The Bible is the final authority. Amen? Yun ang paniniwala natin, yun ang ating pinanindigan, yun ang nakalagay sa ating saligan, dito po sa church, sa ating constitution and bylaws. Di lang dahil yan ay nasa constitution natin, pero yan po ang totoo. The Bible is the final authority of our life and faith. Walang ibang dapat nagdidikta sa kung ano ang mangyayari sa buhay ng isang tao, liban kundi ang salita ng Diyos. And throughout the month, pinag-usapan natin kung bakit. Anong kakayanan ng Biblia, na ito ay may kakayanang magbigay ng turo at magtuwid ng mga pagkakamali, at may kakayanan nito. Bagamat maraming binabato ang mga tao tungkol sa pagiging legit ng Bible, ay pinangahawakan natin yung consistency nito throughout the history and throughout the studies. Kaya maganda din, dahil sinabi din sa atin ni Pastor Justin, the power of the Bible itself ay wala lang sa pakikinig, kundi sa pagsasabuhay. Kaya kahit po tayo may Bible pala, at kahit inyo itong binabasa araw-araw at memorize, ang napakaraming mga talata, if it's not applicable, hindi ina-apply, hindi sinasabuhay, pagdating ng bagyo, babagsak ka. Yun ang katotohanan. And storms in life are true. Dadating yan. At ipapakita niya kung anong klaseng tao ka. What's within your life. Baka tayo ay nababalutan lang ng pagiging Kristiyano, nababalutan lang tayo ng ating mga ministering ginagawa. But when the storms of life come or will come, it will reveal kung ano talaga ang pundasyon natin sa buhay. At mahalaga na pinag-aaralan natin ito as the final authority. Kung ito po ang final authority na pinaniniwalaan ng Church of Christ, hindi ba't lahat tayo na nananampalataya dito, naniniwala sa Panginoon, ito dapat ang sinusundan natin. Kaya malinaw na lagi nating tinatanong, sino ba ang nagbabasa ng Bible? Sino ba ang laging nagbubuklat? At mababasa din naman natin on the way we live our life, Mondays hanggang Sunday, kung talagang Bible ang final authority sa buhay natin. At ang prayer natin, ang guidance ng Spirit, baguhin tayo. Tama po? Na habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, nagbubulay-bulay tayo, sinusuri natin ang ating mga sarili, ano bang dapat kong baguhin, ano bang dapat alisin sa aking katawan na dapat ay hindi na nananahan sa akin. Upang sa gayon, mas mapalapit tayo sa ating Panginoon. Nalaman din natin na ang Bible pala ay salita ng Diyos. Kaya ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi pagsunod sa Diyos mismo. At kapag binabangga mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, nilalabanan mo, kinokontra mo. Ay, nakalagay sa Bible, tapos ang ginagawa mo ay kakaiba. Ang binabangga mo pala, hindi lang ang Bible. Si God mismo
na nagsalita nun ang binabangga mo. Kaya mabigat ito. Mabigat po yung ating pinag-aaralan. Ginagawa lang nating light in a way that it will be effective and reflective sa ating pong mga buhay. Kaya ngayon, ay sa pagwawakas po ng ating topic, actually, sa susunod po na buwan, Youth Month po natin, and we are preparing our young people. Marami po tayong mga bagong speakers na magsasalita sa ating Youth Month, at ipanalangin po ninyo ang ating mga kabataan. Ano po? Maging kami po ni Pastor Justin ay nagsimula din sa ministry po ng Youth Month. And our topic for today comes from Psalms 19. Actually, sa mga aklat ng mga awit, marami pong mga kanta na nagtuturo talaga kung ano ang Biblia. Pero ngayon, as we end our series, the Bible as the source and joy of life. Ang pinagmumulan at ang kagalakan ng buhay. Based on Psalms 19. Binanggit ng umawit ng salmong ito na ang salita daw ng Diyos, ang kasulatan ng Panginoon, ang pinagmumulan. The source. Ibig sabihin, ito yung lahat ng meron tayo, dito nagmumula. At dito din nagmumula ang kagalakan sa ating pong buhay. Kaya ngayon, dito pa lang sa title, kung i-assess natin ang ating mga buhay, ang tanong kagad dito, ano bang source ng buhay mo? Saan ka humuhugot? Saan ka humihila ng kalakasan? Saan ka humihila? Kung hindi sa Bible, and then, siguradong may hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Ngayon, saan ka din humahanap ng kagalakan? Kung hindi sa salita ng Diyos ka nagiging masaya, at sa iba ka kumukuha ng source ng iyong kaligayahan, and then, alam natin, there is something wrong with our life. The Bible is the best-selling book in the history of the world. Wala makakatalo sa pagiging best-selling ng Bible, kasi nga, ang katotohanan ng Bible, timeless. Hindi siya katulad ng ibang libro na kapag nabasa mo na, okay na, tapos na to. Aabangan mo na yung next, yung volume 2. Ang Bible po, kahit paulit-ulit mo siyang basahin, kahit taon-taon natin, kahit every Sunday po, ang topic natin ay John 3:16. For the whole year, every week po may mensahe po ang Diyos. Tama po? Kasi buhay ito. Hindi siya basta libro lang na binabasa natin, it has the power to bring life to us. Sabi nga, only percent, according to statistic, alam niyo po ba that only 16% of Filipinos says that they read the Bible every day. 16% lang. Sa kabuuan ng mga Pilipino, ang nagsasabing nagbabasa sila ng Bible araw-araw. 21%, tumaas. Ang sinasabing binabasa nila ito weekly. Siguro sumisimbe, no? So binabasa nila every week, every Sunday, ang Bible. And only 12% say that they read the Bible monthly. 10% says less than monthly. And 41% says they rarely or never crack open their copy of God's Word. Malaki ang chunk ng statistic na nagsasabi, marami daw mga Kristiyano, bibihira nila binubuksan ang kanilang Bible. Malungkot po yun. Kung ang mga taong in-interview dito ay mga Kristiyano, ibig sabihin 41% lang ang nagbabasa ng Bible. Kung bubuksan natin at gagawin ng survey sa liliw, ibig sabihin baka ang lumabas din sa atin ay mababa. O wala pa sa kalahati ng mga Kristiyano ang binubuksan ng Biblia nila sa kanilang mga bahay. At umaasa na lamang sila sa mga mensaheng maririnig nila tuwing linggo. Malungkot po ito. Kung ang ating paninindigan sa ating restoration movement, ang paniniwala natin, the Bible is the final authority, hindi magiging maganda ang resulta kung kakaunti lang ang nagbubukas ng kanilang mga Biblia. So maring totoo ang mga kasabihan, totoo ang mga pamahiin na naririnig natin na ang Biblia ay ginagawa lamang palamuti sa kanilang mga tahanan. May mga tahanan, nilalagyan to ng altar. Diba? Katulad ng mga joke ko nung mga nakaraang linggo, inilalagay sa ulo ng taong makulit, salbahe, pinalagay sa masakit ng tiyan, mga maling paniniwala tungkol sa Bible. Wala pala doon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. The Bible should be the source of our life. Amen? Kaya sana itong mga statistics na ito magbago. Ngayong 2026, dito pa lang sa atin sa church, buksan po natin ang ating pong mga Biblia. Hanapin po ninyo.
at punasan ninyo kung yan ay inaalikabok na sa inyo pong mga bahay, maganda po na meron po tayong hard copy ng ating pong salita ng Diyos. Sabi po ng awit simula sa verse 7, ang batas ni Yahweh, sa Bible, to be clear, iba't iba po ang paglalarawan. Binabanggit ito'y pangako, batas, kautusan, pero lahat po yan ay patungkol sa salita ng Diyos. Ang batas ni Yahweh, anong sabi? Walang labis, walang kulang. Ang sabi ng mga forefathers natin, hindi mo pwedeng bawasan ng Biblia, hindi mo rin siya pwedeng dagdagan. Sapagkat siya'y walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, or statutes in English, mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh, tagubilin, the same scripture, ay tama. Nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. So ang ganda, dito pa lang sa tatlong mga talata na ito, ang ganda ng description niya, ano ang kakayanan ng salita ng Diyos. Ang karakter ng salita ng Diyos at epekto and efficiency ng Word of God. Ngayon, meron po akong dalawang bagay na gustong ituro po sa inyo. At sasagutin natin ang tanong na bakit dapat nating basahin at isabuhay ang salita ng Diyos. So ulitin ko po, hindi natatapos sa pagbabasa. Ito ay sumusunod sa pagsasabuhay ng mga sinasabi po natin o nababasa sa salita ng Diyos. Una, ito po ay source. Sabihin nyo nga po, source. Pag binalagay natin yan sa sasakyan, ang source niyan ay battery at gasolina. Kapag nawala po ang daloy ng source, hindi po yan gagana at aandar. Tama po? Pag nawala ang supply, hindi gagana. Ganon din ang buhay. Ang binabanggit dito, inilalarawan lang natin na ang Bible, it is the source. At kapag pumutol ka sa source nito, mawawalan ng silbi ang iyong buhay. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Even though yung sinasabing mahirap daw maunawaan ng Bible, sabi payak na isipan, nagbibigay siya ng talino. So, isa-isain natin. Sabi, the source of completeness of life. Kung gusto po ninyo ng kabuuan ng buhay po ninyo, sa Bible lang po kayo lumapit. Huwag na po kayong mag-wandering. Huwag na po kayong magtingin-tingin kung saan-saan. The source of completeness of life, wala sa relationship, wala sa religion, wala sa tao. It is found in the Word of God. David described it as walang labis, walang kulang, kompleto. Kaya kung meron kang hinahanap sa buhay mo, dapat wala kang ibang pinupuntahan kundi ang Word of God. Why? Sapagkat hindi ka kayang i-disappoint ng Bible. Amen? Hindi ka kayang i-disappoint. Bakit? Wala nga siyang kulang Wala siyang dagdag. It is complete. So hindi kanya kayang i-disappoint. Kaya ang mga taong nagbabasa at isinasabuhay lahat ng nababasa nila sa salita ng Diyos, sila ang nakakaranas ng completeness of life. Ngayon, kapag tiningnan mo ang mga taong ito na fulfilled ang kanilang buhay, maaaring makita mo, hindi naman kumpleto ang buhay mo talaga. May sakit ka, may problema ka, ganito ang pamilya mo, pero bakit nararanasan nila na sila'y kumpleto? Sapagkat ang kabuuan ng buhay ay hindi nakikita sa pagkakaroon ng perfect life. Yung bang sinasabi natin, walang problema, walang sakit, may pera. Ang completeness of life, nakikita kapag ang salita ng Diyos pumupuno sa iyong buhay at umaapaw ito. That is the real thing. Yun ang binabanggit natin. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, and alam niyo yung kinote ni Jesus Christ nung siya'y tinutukso, sabi sa kanya ng diablo, ng kalaban, nagpapasting siya sa wilderness. Turn this stone into bread. Kasi nagugutom na siya.
So merong pangangailangan si Jesus Christ, kaya ang sabi ng diablo sa kanya, may kapangyarihan ka. Ibig sabihin, gawin mo yung makakaya mo para mapunan yung pangangailangan ng katawan mo. At minsan, ganun ang tukso ni Satanas sa atin. May problema ka, may pinagdadaanan ka, may kakulangan sa buhay mo. Ikaw nang gumawa ng paraan. Gawan mo na ng solusyon kung ano man ang iyong pinagdadaanan. Pero maganda yung sagot ng Word of God. At alam niyo, yung sagot ni Jesus, galing pala sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Nang sila po ay naglalakad sa wilderness, sabi doon, ito yung kinote ni Jesus, man does not live by bread alone. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kung gagawin mong literal ito, medyo, nga naman. Pwede namang kanin, pwede namang ulam. Ba? Pero ang ibig sabihin ni Kristo, nung binanggit at kinote niya ito, hindi lang tayo nabubuhay sa mga material na bagay, sa mga pisikal na pangangailangan natin, but by every word that comes from the mouth of the Lord. Ang kabuuan ng isang tao, wala sa pisikal, wala sa material. Ito ay sa pagsunod sa salita ng Diyos. Try po ninyo. Magkaroon ka ng maraming pera. Magkaroon ka ng magandang kalusugan. Pero hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Hindi ka pa rin masaya. And probably some of us experience that. Dumating tayo sa punto ng buhay natin na nasa peak tayo. Everything is okay. Everything is all right. Pero kapag wala ang Word of God, pakiramdam ninyo kulang. Naranasan nyo na po yun? Wala ka namang problema. Wala ka namang iniisip, pero parang may kulang sa'yo. Ibig sabihin, ang kaligtasan, wala sa material at sa pisikal. Ito ay nasa pagsunod sa Diyos. At yun ang ipinapaunawa ni Moises sa mga tao habang sila'y naglalakbay sa wilderness. Ang kaligtasan ng mga Israelita, nang sila'y nasa ilang, wala sa material. Hindi doon sa mga ginto na hawak nila. Hindi din sa mga bahay, hindi din sa kanilang kagutuman, kasi nagsusupply ang Diyos. Pero dahil hindi sila marunong sumunod sa salita ng Diyos, kahit nagpo-provide si Lord ng manna bread, ibig sabihin, pinapakain naman sila. Meron pang karne, may quail. Meron pang pillars of cloud. Meron pang pillars of fire. Lahat ng kailangan nila pinrovide. Ano ang description ng Bible sa mga Israelite noong unang panahon? Mareklamo. Kaya nga walang nakapasok sa kanila sa promised land eh. Lahat bagong generation. Maliban kay Josue. Bakit? Bagamat meron silang material, bagamat provided ang kanilang physical, dahil hindi nila sinusunod si Lord, hindi pa rin sila masaya. Kaya tama yung binabanggit ni Jesucristo. Hindi ka lang dapat sa tinapay na bubuhay. Huwag mo lang hanapin yung pangangailangan mo. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magtrabaho. Hindi ko po sinasabing huwag kayong mag-asawa. Hindi ko po sinasabing huwag niyong ayusin ang pamilya ninyo. But it is not the source of life. The source of life is the Word of God. Unless the Word of God is para bang nagre-reflect sa buhay po natin, doon lang natin mararanasan ang completeness of life. It is the source of life. Binanggit doon na ang Bible din daw ang source of strength. Sa Bible daw nagkakaroon ng kalakasan ng tao. Sabihin nyo nga po, kalakasan. Pero nung kalakasan ito, nagbibigay ito ng bagong pag-asa sa panahon ng panghihina. The idea was, yung umaawit, nawala na siya ng pag-asa sa buhay. Pinanghinaan, naranasan nyo na po ba mawala ng pag-asa sa buhay? Naranasan nyo ng panghinaan? Pinanghinaan kayo dahil nagkasakit kayo, pinanghinaan kayo kasi may nangyayari sa pamilya ninyo, pinanghinaan kayo kasi naranasan nyo sa mga tao, pinanghinaan kayo dahil sa naranasan nyo sa mga kapatid sa pananampalataya. It is reality. Totoong nangyayari ito. Nangyayari ito, hindi lang dito sa church natin, nangyayari ito sa lahat ng tao. That everything around us may fail us, may disappoint us. Pwede ka na lang bigyan ng panghihina sa buhay. Ngayon, dahil ang paniniwala natin, the Bible is complete, ang Bible po dapat ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Bakit? Kasi bukod sa mga utos, alam niyo po ba na ang Bible din naglalaman ng sangkaterbang pangako ng Diyos? Ang dami pong pangako dito.
At siyempre, alam ko po, yung ilan doon, mga paborito natin, mamaya babanggitin ko po, yung mga paborito nating promises na kapag kayo pinanghihinaan at nababasa ninyo yon, kayo yung nagbibigay lakas. That's it. That's the point. Kapag panahon na tayo nanghihina, ang kalakasan nakukuha natin sa mga pangako ng Diyos. Kaya sa panahon ng panghihina, nawawalan kayo ng pag-asa, wala na kayong makita, hanapin po ninyo ang mga pangako ng salita ng Diyos. Ano po yung isa sa mga paborito natin doon? I will never leave you. I will never forsake you. O di ba, kapag nangihina ka, pag yun na nabasa mo, talagang, I can do all things. Kahit na hindi tama sa konteksto ang paggamit natin, pero dahil binabasa natin yun at nagbibigay kalakasan ito, dinadama natin ito sa ating bubuhay. So, it is the source of strength. Tama po? So, kapag nangihina, naririnig natin ang mga pangako ng Diyos, naririnig natin doon sa mga tagapangaral, ito ay nagbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Kaya nga dapat pag umuwi tayo, inspired tayo. Every time we hear the Word of God, ano man ang mga gawain ito, pag umuwi tayo, dapat recharge tayo. Nabibigyan tayo ng bagong kalakasan. Sabi nga, the person, when faith is, mahirapan tayong maging matatag kung ang Bible hindi binabasa at isinasabuhay. Ngayon ito, nilagay ko po ito bilang pagpapaalaala sa atin. Hindi lang po yan binabasa. Yan po ay isinasabuhay din. Because when faith is being tested, okay? When your faith is being tested, and believe me mga kapatid, your faith will be tested. Amen? Hindi palaging smooth sailing ang faith. Your faith will always be tested. And when that time comes, it is the Bible. Doon lalabas kung talaga ang assurance ng buhay mo ay nasa Word of God. Kung dito talaga ang ating kalakasan. It gives assurance that hardship has purpose. Binibigyan ka ng ibang perspective. Pagdating po, mamaya bibigyan natin yung pagdating sa utak, yung mga perspective. Sabi nga dito, the person who read his Bible every day, okay? Nakita niyo yung percentage? 12% only. 16% only ang nagbabasa ng Bible. Ito ang sabi, the person who read his Bible every day has the ability and strength to overcome hardship. Ibig sabihin, humihina tayo kapag binabawasan natin ang mga pagkakataon at oportunidad na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ibang tipong pag nanghihina ka, imbis na mag-pray ka at magbasa ng Bible, kung ano-ano ang ginagawa mo, kung saan-saan ka bumabaling, kung saan-saan ka pumupunta, kung ano-ano mga behaviors ang ine-entertain natin, hindi tayo nagiging malakas. But if you always rely on the Word of God, nagkakaroon daw tayo ng abilidad at ng lakas para pagtagumpayan ito. Amen? So, whatever, anuman po ang ating pinagdadaanan, balik tayo sa Bible as the source of strength. Kaya nga, another thing, sabi, it is also the source of wisdom. Sabihin nyo nga po, wisdom. Dati, in-explain na namin to, but we want to explain. Sa Bible, pag sinabi natin wisdom, majority nakita natin sa Proverbs. Alam niyo po ba ng ibig sabihin ng wisdom? Hindi po ito. Ang daming alam na wisdom ni brother, ni sister. Ang wisdom po ay hindi ito. Knowledge ang tawag doon. Sa Bible, pag sinabing wisdom, applied knowledge. Kaya kapag ang isang tao, tandaan niyo yung sermon ni Pastor Justin, ang taong matalino, ang taong may wisdom, ang kanyang buhay nakatanim ang bahay niya, binuo niya sa bato. Ibig sabihin, hindi siya dito. Ang totoong wisdom sa Bible, nakikita sa pamumuhay. Kaya, sa Bible, ang description sa isang taong matalino ay nakikita kung paano niya minamanage ang kanyang buhay. It is not about the knowledge he or she knows, but the result of life. Kaya pwedeng marami kang alam sa Bible, pero wala kang wisdom according to the Bible, because wisdom is applied knowledge, right way of living. Regardless of all the backgrounds and experience we have in the ministry, kahit napakarami nating paglilingkod na ginawa sa Panginoon, knowledge about the Bible, halimbawa kami mga tagapangaral, kahit kami nakagraduate ng pag-aaral sa Bible, may PhD ka, may masteral ka, without
application, that is not wisdom. Amen? Kahit gaano ka katatag sa pananampalataya at katagal, without application, that is not wisdom. Wisdom ay tamang desisyon sa buhay. Hindi siya kaalaman lamang. Bible readers are being led not to make mistakes in life. Pag nagbabasa ka ng Bible, dapat alam mo na nililid ka ng Bible para hindi ka magkamali sa buhay. Pero kahit na ikaw ay nagbabasa ng Bible, tapos nagkakamali ka pa rin, alam mo ng mali, ginagawa mo pa rin, hindi po wisdom yon. Kaya ang paalala sa atin, kapag nagbabasa ka ng Bible, tinitignan mo ano dapat yung mga dapat baguhin sa iyong buhay. It has the power to give us understanding. Sabihin nyo nga po, understanding. Kapag nagbabasa ka ng Bible, dapat lumalawak ang pangunawa mo. Kasi nakikita mo yung utak ng Diyos yung isipan ng Diyos. Bagamat hindi natin siya kayang i-comprehend, pero tuwing binabasa natin ang Bible, it gives us the glimpse kung papaano mag-isip ang Diyos. Kung papaano tinitingnan ng Diyos sa mga tao, paano tinitingnan ng Diyos sa mga problema, ang mga situation. So it has the power to give us understanding. Kaya minsan nawawalan tayo ng pangunawa kasi dumiliit din yung time na binabasa natin ng Bible. Sino po dito ang hindi po marunong umunawa? Yung laging naiinis sa kapwa, hindi maintindihan, laging mali ang naiisip, laging negatibo ang naiisip. It has the power to give us understanding. We go back to the Word of God para matuto tayong umunawa. That is the Bible. It is the source. Amen? Source of strength, source of wisdom, the completeness of life. Pangalawa, may emphasis din na binanggit doon na may kakayanan siya magbigay ng kagalakan. Tingnan nyo nga po yung kalapit nyo kung masaya pa. Ngayon, kung siya hindi masaya, maganda ito. Sapagkat ang Bible, meron siyang kakayanang magbigay ng kagalakan. Alam niyo po ba na hindi lang ang mga crush ninyo ang kayang magpangiti sa inyo? Hindi lang ang mga bagong sweldo ang kayang magpangiti sa inyo? Hindi lang ang mga bagong cellphone ang kayang magpangiti sa inyo? Ang Word of God ang kayang magbigay ng kagalakan na hindi napapawi ni numan. Amen? Verse 8, ang mga utos ni Yahweh makatwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. So hindi lang happiness, surface yung kayang gawin ng Bible. Yung pakitang tao lang na nakangiti. Ang Bible daw, meron siyang power to bring joy into your heart. Yung bang nabigat na kalooban, kayang magpasaya. Yun ang kakayanan ng Bible. Merong kakayanan ng Bible na pagandahin ang araw mo. Sino po dito ang siraang araw? Kaya sumimba kasi nagbabaka sakaling gumanda ang buhay ninyo, ang inyong, wala kayo sa mood. Tingnan nyo nga, katabi nyo nga ulit. Tingnan nyo kung nasa mood. Alam niyo po ba na ang pakikinig sa Word of God, meron siyang kakayanang pagandahin ang araw mo? Take note, hindi po dapat tao ang nagpapasaya sa'yo. Hindi dapat bagay o hindi rin dapat pagkain. Okay? Or other things. Bagamat ito'y minsan ginagamit din ng Diyos, pero primarily, ang dapat kagalakan ng tao nagmumula sa salita ng Diyos. Sa psychology, alam niyo po ba na ang lahat ay nakabase sa pananaw? Kung paano nyo tinitingnan ng mga bagay-bagay. Alam nyo, sa Hong Kong, nung nagpunta po ako sa Hong Kong, hindi po, joke lang, pero may kausap po akong tiga Hong Kong, alam nyo daw, sa Hong Kong, hindi sila, ang kultura daw doon, hindi daw sila naniniwala sa happiness. Sa Hong Kong, wala daw happiness. Bagamat na andoon ang happiest place on earth, the people in Hong Kong does not believe in happiness. Sapagkat sa dami ng mga problemang nararanasan nila, they don't believe anymore in happiness. Lalo niya pag nakikita niyo yung mga higaan doon ng mga tao, yung mga consider nating mga yung walang matahanan, yung mga higaan, eto na. May mga dokumentaryong ganun. Mahirap daw po ang buhay talaga doon.
They don't believe in happiness culturally, ang mga Chinese doon. Pero alam niyo po, yung mga Christian doon, pag daw pala kay Lord kayo nakatingin, nagbabago daw po ang pagtingin ninyo sa lahat ng bagay. Sa psychology, ganun din po. Si Lord, kapag nagkaroon ka ng knowledge kay Lord, hindi naman nababago yung sitwasyon ninyo. Tama po ba? May mga pagkakataon hindi naman tayo gumagaling sa sakit natin. May mga pagkakataon hindi naman nagbabago ang mga tao sa paligid natin. May mga pagkakataon hindi na nagbabago yung nararanasan natin sa buhay. But what we can control is our perspective and reaction. Kailangan baguhin mo yung pananaw mo. Kung hindi mababago ang sitwasyon mo, ang kaya mong baguhin ay ang iyong pananaw. Paano mababago yun? Na ito po. When you read the Word of God, at ipinalawanag sa iyo ng Diyos na ang problema mo'y may dahilan, na ang lahat na nangyayari sa iyo may purpose, na ang lahat ay hahantong sa langit, kahit anumang problema dumating sa iyo, magiging masaya ka. It's not about changing your situation, but changing your perspective in life. Doon nag-uumpisa ang paggaling ng tao. Doon nag-uumpisa ang kagalakan ng tao. Kung ating pong babaguhin ang pananaw sa lahat ng bagay. At yun yung tinutukoy dito. May ganoon siyang kakayanang baguhin o bigyan tayo ng kagalakan. Samantalang si David, nung siya ay nabubuhay pa, hinahabol, pinapatay ni Saul. Nung siya ay naging hari na, gusto siyang patayin ng anak niya. Isipin po ninyo, hari kayo, gusto kayong patayin ng anak ninyo. Magiging masaya po ba kayo? Sa mga may mga anak po dito, kinakalabang kayo ng anak niyo, masaya po ba kayo? Pero bakit sinabi ni David na meron siyang kagalakan sa puso? Dahil ang pagpananaw niya sa mga problemang dumadating sa kanya, nag-iiba kapag inilalapat niya ang salita ng Diyos. Masaya ang puso ng taong nagbabasa ng Biblia. Nag-aalis ng pag-aalala, ng galit, ng lungkot, at kaguluhan sa puso. Kaya kung meron man kayo na ito sa inyong mga puso, you go back to the Word of God, you assess your life, tingnan ninyo, ano po ang gustong baguhin ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo at pinakahuli, the Word of God should lead us to surrender in sin. Hindi yung nagbabago ang mensahe ng salita ng Diyos. Ang sigaw ni Juan Bautista ay nananatiling sigaw natin hanggang ngayon. Magbago tayo at magsisi sa ating pong mga kasalanan. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Sabi ni David, kahit kailan hindi aaminin ng tao na siya'y mali. Merong iba at may iba siyang makikitang mali. Kaya ang panalangin ni David sa kanyang katauhan, iligtas mo ako. Kahit kailan, sabi ni David, hindi ko mahihirapan akong aminin na ako'y mali. Panginoon, iligtas mo ko sa aking sarili. Yahweh, sa lihim ng kasalanan, iligtas mo ko. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mga pangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy mamuhay akong walang kapintasan, walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Naway ang mga salita ko at kaisipan, nakita nyo? At kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Yon ang ugali ng tao. Kaya ang sabi ni David, Lord, ligtas mo ko sa sarili ko. Iligtas mo ko sa kasalanan. And it can only happen, kung hindi pa pwedeng mapuna tayo, it is the Word of God that will help us. Madalas, ang taong hirap isuko ang kasalanan ay ang mga taong hirap basahin ang salita ng Diyos. The message remains the same. To surrender our hidden sin, our willful sin of word, and sin of thought. Isuko natin yung mga hidden sin. Alam niyo po yung hidden sin? Yung kasalanan kayo lang ni Lord ang nakakaalam. Yung walang ibang nakakaalam, di alam ng asawa mo, di alam ng magulang mo, di alam ng best friend mo. Ikaw lang nakakaalam at si Lord. God wants you to surrender your hidden sin. Willful sin. Pag sinabi natin willful sin, ito yung kasalanang hindi,
ano ka na, manhid ka na. Alam mo nang mali, pero ginagawa mo pa rin. Ano? Such as behaviors, ano po, mga pag-uugali na normal na lang sa sanlibutan. Vices and everything. Sin of word and sin of thought. Mga pag-iisip natin at mga sinasalita natin. Let us remember that Bible's primary goal is to remind us of our sin and lead us to Jesus, the one who died for our sin. Mga kapatid, if you want joy, we go back to the real purpose of the Bible. Kung sa punta po nito, the Bible is the final authority of your life. The Bible is the final authority of your life. Not your emotion, not your situation, hindi ang katabi mo, hindi ang sino man. Ang salita ng Diyos, ang huling magdidesisyon dapat sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Let us pray, Lord, maraming salamat sa paalaala sa mayaman mong salita kung gaano kahalaga ang Biblia. And why ito po ang aming final authority. It has the power to give us strength sa panahon ng kahinaan. It has the power to change our life, to transform our life. May kapangyarihan siyang bigyan kami ng kaaliwan sa panahon ng kalungkutan. At may kakayanan siyang baguhin ang aming pananaw sa buhay. Kaya Panginoon, kung meron man sa amin ang hindi pa nahihipo ng salita ng Diyos, naway kumilos po ang banal na Espiritu sa umagang ito, na kumatok sa aming mga puso't isipan, ma-realize namin na may mga dapat palang baguhin sa aming pong buhay upang patuloy naming maramdaman ang kagalakan na nais mo po naming maranasan. Hindi na po namin nais baguhin ang aming sitwasyon, pero higit sa lahat, Panginoon, baguhin mo po ang aming pong puso. Sapagkat sa puso namin nagmumula ang lahat. At dito dumadaloy ang kagalakan at pagpapala na nanggagaling sa iyo. Ingatan mo po ang buong kapatiran ng Liliw Church of Christ. Maraming salamat po sa araw po na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. At katulad na nakalagay sa ating programa, if there's anyone na hindi pa po tumatanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, habang inaawit po natin ang may kapangyarihan ng dugo, maaari po kayong lumapit sa unahan at tanggapin si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Nais mo bang maibsan ang pasan, makapangyari ang dugo, sasalaan mapalad, Palakpakan po natin ang ating Panginoon. may tanging lunas sa dugo. Baka meron pa po ang gustong sumama sa ating mga kabataan. Ng kordero ay Dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Purihin po ang Panginoon at may dalawang kabataan pong lumapit sa unahan at nagdesisyong tanggapin ang ating pong tagapagligtas. Ating pong pakinggan ang kanilang paghahayag ng pananampalataya. Sa inyo bang paglapit dito sa unahan, kayo ba'y naniniwala at nananampalatayang tanging si Yesu Kristo lamang ang tagapagligtas? Handa rin ba kayong magsisi at talikuran ang inyong mga kasalanang nagawa? Handa ba kayong magpasakop hanggang sa tubig ng bautismo na iniutos ng Panginoon sa mga susuko sa Kanya? Buong buhay ba ninyo ay nais niyong paglingkuran ng ating Panginoon? Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito at amin pong nasaksihan at napakinggan ang pagpapahayag ng pananampalataya ng dalawang kabataang ito sa panibagong buhay na kanila pong
isasabuhay, Panginoon, nawa ay tulungan mo po sila. At kami mga nakasaksi ay maging instrumento at akayin sila sa kanilang paglago sa pananampalataya. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mamaya kayo mabaptista. Bago po natin tanggapin ang mga alaala ng banal na hapunan, pakinggan po natin ang nakasulat sa Aklat ng Lukas, Kapitulo 22, verses 14 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang sinasabi. Nang dumating na ang oras, dumating si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hampunang pangpaskong ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. O dakilang Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa mga sandali pong ito ay muli kaming dadako sa gagawin namin pag-alaala, Panginoon, sa pagbubuhis mo ng buhay ng dahil sa aming mga pagkukulang at pagkakasala.
Ikaw, Panginoon, ang buhis ng buhay. Imbis ng bawat isa sa amin ang magkaroon ng kaparusahan doon sa krus, ikaw ang tumubos ng aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, narito ang tinapay at ang saro na magiging pag-aalala namin dakilang Diyos. Subalit, bago namin tanggapin ang lahat ng bagay na ito, tulungan mo kami, Panginoon, na masyasat aming mga sarili at may hibig sa iyo, Panginoon, ang mga pagkukulang at mga pagkakasala na gawa namin sa nakaraang mga araw. Kung hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon, may mga kasalanan ang bawat isa amin na tinataglay, patawarin mo kami, Panginoon, upang sa magkaganon dakilang Diyos sa gagawin namin pag-aalalang ito, maging biyaya sa bawat isa at hindi maging kahatulan dahil sa aming pagkukulang, sa aming pagkakasalanan. Kaya, Panginoon, patnubay ang hinihiling na ipagkakaloob mo sa amin sa gagawin namin pagtanggap na ito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po tumayong lahat at narito po ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20, talatang 35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang nagsasabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa sa tumanggap. Purihin ang Diyos sa pagbasa at pagkadinig ng kanyang mga salita. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of Christ, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall. When the rolling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the gate, standing on the promises of Christ, my Savior. I'm standing on the promises of God. Sumayo ang Diyos hanggang muli. Makikita-kita natin. Kalingan niya siyang dami. Sa lahat mong paglalakbayan. Sa muling pagkikita-kita natin sa pana ni Jesus. Sa muling pagkikita-kita, patnubayan kalawan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Kataas-taas namin Diyos, Diyos na tunay na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Mulit-muli po, binababa po namin mga sarili at tinataas ang iyong banal na pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil muli ay natapos kami ng aming gawain ng pagpupuri sa iyong banal na pangalan sa isip at katotohanan. Panginoon, marami pong salamat sa mga salita mo na patuloy na nagbibigay ng buhay, ng kagalakan sa bawat isa sa aming Panginoon, na patuloy na kumikilos sa aming mga buhay kung paano kami lalakad dito sa sanlibutan. Panginoon, marami pong salamat din sa mga lingkod mo, mga tao na ginagamit upang patuloy na maging maayos ang aming pananambahan tuwing linggo. Mula po sa mga pastor, mga matanda sa iglesia, mga diakon at diakonesa, mga
nagpapaawit, tumutugtog sa aming IT team, sa mga nagtuturo sa mga maliliit na bata. Gayon din ang bawat isa po na dumadalo at nakikiisa sa aming pananampalataya. Hiling at dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang siyang magpala sa bawat isa, patuloy na bigyan ng kalakasan, biyaya, ng katalinuhan, Panginoon, ng talento upang sa bawat linggon at bawat gawain po ay patuloy na maitaas lamang ang iyong banal pangalan. Panginoon, marami rin pong salamat sa iniabot ng bawat isa sa mga kaloob na ibinigay ng iyong mga anak. Panginoon, dalangin po namin na patuloy na gamitin po ang mga ito sa lalong pagpapalaganap pa na iyong mga salita sa mga dako, sa mga tao na hindi pa nakakarinig ito. Dalangin din po namin, Panginoon, ng mga kapatid namin na hindi namin kasama. Kung sila po ay nasa banig ng karamdaman, naniniwala po kami na kayo po ang dakilang manggagamot, kayo po ang siyang humipo sa kanila ng mapagpalang kamay, na mapagpagaling na kamay sa pamamagitan ng mga doktor at mga gamot na kanilang iniinom. At dalangin po namin na nawa ay makasama namin sila sa mga susunod na panahon, balik ang kanilang kalusugan. Gayon din Panginoon, mga kapatid namin na nagsasawalang bahala, katukin niyo po ang kanilang mga puso, patuloy na gamitin kami upang sila'y paalalahanan. Dalangin din po namin mga kapatid namin na nasa mga ibang bansa, mga mahal namin sa buhay na nandoon, nawa ay kung paano nyo kami iniingatan, gayon din po ay ingatan at gabayan nyo din po sila doon sa kanilang ginagalawan. Panginoon, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, nawa po ay kayo po ang siyang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Kayo po ang magpala sa bawat isa sa mga bata na mag-aaral, sa mga magtatrabaho, magnenegosyo. Kayo po ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. At Panginoon, ibalik niyo kami sa mga susunod na panahon, puno ng sigla, puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, nawaan niyong kalooban ng mga tinis sa amin. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa isang Diyos na makapag-iingat sa bawat isa sa atin, ang biyaya ng Panginoon Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikbisan ng banal na Espiritu ang sumaatin namang lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen.
Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.